God first morning po. God first morning sa inyong lahat mga kapatid. First morning po. At first morning po sa inyong lahat mga kapatid. God first morning po. First morning! Thank you so much. Ang ating pong mga kapatid ay nag-post na po ng ating program at ang ating pong scheduled host ay hindi ko pa po nakikita sa ating pong platform. Subalit, alam naman po natin ng ating mga volunteers na mga kapatid ay palaging handa. Magandang umaga, Brother Edmond. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po ay ginising niyang muli, natulog, gumising sapagkat tayo ay sinustain ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Ating pong anyahan muli si Brother Edmond, kung maaari lang, tayo uli ay saluhin sa umagang ito. God first morning mga kapatid, si Brother Edmond po ang sasalo para kay kay Pastor June Carlo o JC Amparo. Good morning po. Pastor Jerry, happy God first morning po sa lahat. At First morning. i-check ko lang po kung tayo ay live na po sa Facebook. Nandito na rin po si Brother Melvin. So malamang live na tayo sa Discipleship Ministry Facebook page. Ayan, okay, live na po tayo. Good morning po sa mga kapatid po natin dyan sa Facebook at sa Discipleship Ministry Facebook page at sa CLPM Daily Spiritual Empowerment Facebook page. Good morning po at happy God first morning po sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy, nais ko po natin i-open ang ating pong programa sa pamamagitan po ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Pagmahal, dakila at mahabagin po naming Panginoon, Ama po naming nasa langit. Maraming salamat po muli sa isa naman pong umaga na ipinagkaloob niyo sa amin. Ginising kami ng masaya, taglayang buhay at kalakasan. At yun po sa mga unang oras po ng aming pong buhay. Ngayong araw pong ito, ipatuloy po namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pasasalamat at inyo po muli kaming ipinagsama-sama sa platform na ito. Kasama po ang mga kaibigan, mga kapatid po namin sa YouTube, sa Facebook na nakaantabay. At sama-sama po kaming makikinig, magbabasa at mag-aaral po ng inyo pong salita. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na kayo po ang siyang sumama, manguna sa aming lahat. At nakuban kami ng banal na Espiritu, ngayon din ang mga magsisiganap ngayong umaga, Panginoon. Gamitin po kami sama-sama upang maabot po sa pamamagitan po ng platform na ito ang mga kapatid kaibigan po namin na makikinig. Ano man pong oras po nila ito masumpungan sa kanila pong mga social media pages at masumpungan po silang payapa at masumpungan po nila ang aming pong Panginoong Jesus at sa kahuli-hulihay tanggapin siya bilang kanila rin pong personal at kapagligtas. Maraming salamat po Panginoon. Pangtapatin po kami sa pagtanggap ng mga mensahe, mga aral at kami po ilinisin, patawarin sa anumang pong karumihan, kasalanan, kalabisan na aming pong nagawa. Panginoon, upang aming pong paglapit, ang aming pong pagkikinig at pag-aaral ay maging tanggap-tanggap. At patuloy po kami pagpalain Panginoong sama-sama. Ingatan po kami saan man po kami naroon. Ngayon din ang aming mga kaibigan, kapatid na wala pa po rito. Ano man po ang kanilang mga kadahilanan ay amin na rin po silang nilalapit sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy po ninyong pasbas at mayamang biyaya sa bawat isa, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng mabuting kalusugan sa isa naman pong napakagandang umagang ipinagkaloob sa aming lahat. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin at samo sa tanging pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. 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 Good morning po at salamat Brother Melvin at ang ating pong mauuna sa pagbasa ng ating pong Bible reading na nasa 1 Samuel 16. Ayan, pumapasok na tayo sa mga magaganda, hindi, lahat maganda. I mean, yung mga kilala at alam po nating mga kwento sa kasaysayan ni Samuel, Saul, no? At papasok na tayo sa maganda namang part, no? 1 Samuel 16 ay si
Pastor po ba ito? Pastor Jerry? Brother Mark De Vera at si Pastor Jeff Aguarin naman po sa Lest We Forget at mamaya po sa Praise and Thanksgiving si Sister Sara Gutcheco and si Pastor Alfred David. So yan po ang mga maumuna at mga kasama po natin ngayong umaga. So ibigay na po natin ang panahon sa ating pong kapatid na si Pastor Mark De Vera sa 1 Samuel 16 sa pagbabasa po ng Biblia. Yeah. Mark, andyan na po siya. Yan. Hello po, God first morning po sa ating lahat. First morning po. Morning. Kung part, basahin po natin ang 1 Samuel 16. Kung kayo po ay may mga Bible, pwede niyo po akong sundan. Start po natin, verse 1. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, ito po ay si David ay hinirang bilang hari. Sabi niya sa verse 1, sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan mo iiyakan si Saul, kayong itinakwil ko na siya sa pagiging hari ng Israel. Punuin mo ng langis ang iyong sungay at humayo ka. Isusugo kita kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat ako'y naglaan para sa aking sarili ng isang hari mula sa kanyang mga anak na lalaki. Sinabi ni Samuel, paano ako makakapunta? Kapag iyon ay nabalitaan ni Saul, papatayin niya ako. At sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at iyong sabihin, ako'y naparito upang maghandog sa Panginoon. At anyayahan mo si Jesse sa paghahandog at aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin. Bubuhusan mo ng langis para sa akin, ang sa iyo'y aking sasabihin. Ginawa ni Samuel ang iniutos ng Panginoon at nagtungo sa Bethlehem. Ang matatanda sa bayan ay dumating upang salubungin siya na nagsisipanginig at nagsabi, dumating ka ba, may kapayapaan? At kanyang sinabi, may kapayapaan. Ako'y naparito upang maghandog sa Panginoon. Italaga ninyo ang inyong mga sarili at sumama kayo sa akin sa paghahandog. At itinalaga niya si Jesse at ng kanyang mga anak at inanyayahan sila sa paghahandog. Nang sila'y dumating, siya'y tumingin kay Eliab at sinabi sa sarili, tunay na ang hinirang ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang muka o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Pagkatapos ay tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan niya sa harapan ni Samuel. At kanyang sinabi, kahit ito'y hindi pinili ng Panginoon. At pinaraan ni Jesse si Shammah. At kanyang sinabi, kahit ito ay hindi pinili ng Panginoon. Pinaraan ni Jesse ang 7 sa kanyang mga anak sa harapan ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Jesse, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. Sinabi ni Samuel kay Jesse, narito bang lahat ang iyong mga anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, ngunit siya'y nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Jesse, ipasundo mo siya, sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. Siya'y nagpasugo at sinundo siya roon. Siya ay may mapupulang pisngi, magagandang mata, at makisig. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, buhusan mo siya ng langis sapagkat siya nanga. Kaya't kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at binuhusan siya sa gitna ng kanyang mga kapatid at ang Espiritu ng Panginoon ay dumating na may kapangyarihan kay David mula sa araw na iyon. At tumindig si Samuel at pumunta sa Rama. Verse 14.
Ngayon, ang Espiritu ng Panginoon ay humiwalay kay Saul at isang masamang espiritu mula sa Panginoon ang nagpahirap sa kanya. At sinabi ng mga lingkod ni Saul sa kanya, "Tignan mo, may masamang espiritu mula sa Diyos ang nagpapahirap sa iyo. Iutos ngayon ng aming Panginoon sa iyong mga lingkod na nasa harapan mo na humanap ng isang lalaki na bihasang tumugtog ng alpa. Kapag ang masamang espiritu mula sa Diyos ay nasa iyo, siya'y tutugtog at ikaw ay magiging mabuti." Kaya't sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, "Ipaghanda niyo ako ngayon ng isang lalaking makakapagtugtog ng mabuti at dalhin ninyo siya sa akin." Sumagot ang isa sa mga kabataang lingkod, "Aking nakita ang isang anak ni Jesse na taga Bethlehem na bihasa sa pagtugtog at isang magiting na lalaki, mandirigma, mahinahong magsalita, makisig at ang Panginoon ay kasama niya." Kaya't nagpadala ng mga sugo si Saul kay Jesse at sinabi, "Papuntahin mo rito sa akin ang iyong anak na si David na kasama ng mga tupa." Kumuha si Jesse ng isang asno na may pasang tinapay, alak sa isang sisidlang balat, isang batang kambing at ipinadala kay Saul sa pamamagitan ni David na kanyang anak. Dumating si David kay Saul at pinasimulan ang kanyang paglilingkod. Minahal siya ng lubos ni Saul at siya'y naging tagadala ng sandata niya. Nagpasabi si Saul kay Jesse, "Hayaan mong manatili si David sa paglilingkod sa akin sapagkat siya'y nakatagpo ng biyaya sa aking paningin." Tuwing ang masamang espiritu mula sa Diyos ay darating kay Saul, kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ang ng kanyang kamay at nagiginhawaan si Saul at ang masamang espiritu ay umaalis sa kanya. Amen. 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 Napakaganda po, no? At tayo ay pumapasok na sa kasaysayan kung saan ang ating magiging bagong hari, si David, ay nabanggit na po dito sa 1 Samuel chapter 16. Ano po, matapos na si Saul ay kumbaga nadapa, no? At hindi tuwirang sumunod sa ating pong Panginoon. So kung kayo po ay may mga reflection, takeaways sa ating pong nabasa, maraming salamat po Pastor Mark De Vera sa pangunguna. Ay inyo po itong ibahagi sa ating pong kalagitnaan, no? Ang akin po ay yung sa verse 7, no? Sabi doon ay ang tao ay tumitingin sa panlabas, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Nung iniharap yung mga kumbaga ikangay kandidato, no? Sila ay may perpektong wangis o anyo, pero hindi iyon ang hanap ng ating pong Panginoon. So dito po sa kung meron po kayong mga reflection bago ko po ibahagi yung mensahe po ng ating pong buting Pastor Jerry, ay tayo po muna ang manguna marahil. Kung meron po kayong nakita dito po sa ating 1 Samuel chapter 16, sino po ang nais na magsalita? Sa Facebook ay ganun din. Pwede rin po kayong magbigay ng inyong pong reflection. Kasama po namin kayo sa umagang ito. Ay subukan din po namin na basahin ang inyong pong mga chat po dyan sa Facebook page. Okay. Wala pang nagtataas ng kamay. So basahin ko na po ang binahagi ni Pastor Jerry sa chat box. Narito po. Si Pastor Ernie. Si Pastor Ernie.
So, Dalawa na Pastor kami ang okay. Thank you, Pastor Jerry. Si Pastor Ernie po pala ito. So, hanggang kailan ka magdadalamhati kay Saul? Ayun naman po. Yun yung pambungad, no, na talata sa 1 Samuel 16. Ang reflection po niya dito, pinapaalalahanan ng Diyos sa Samuel na huwag manatili sa nakaraan. Yan. Tapos na ang panahon ni Saul, may bago ng plano ang Diyos. Ang labis na pagdadalamhati sa kabiguan ng iba ay maaaring humadlang sa atin sa kasalukuyang gawain ng Diyos. May mga pagkakataong kailangang tanggapin ang katotohanan at magpatuloy sa panibagong yugto ng paglilingkod. Kapag isinara ng Diyos ang isang kabanata, huwag tayong manatili roon. May bagong misyon na naghihintay. Ipili ang Diyos ng bagong leader upang pangunahan ang kanyang bayan ukol sa plano ng Diyos, hindi sa plano ng tao. Salamat po, Pastor Ernie, sa isa pang napakagandang reflection mula sa talata 1 ng 1 Samuel 16. Ayan. Amen. Amen. Amen po, Pastor Ernie. Si Brother Moises Canlas ay may tanong. Siguro po hintayin ko po muna yung kasagutan sa chat box, no, para hindi po malito ang ating pong mga makikinig sa ating pong live, no. Ayan. So sino pa po ang meron pong nakitang reflection or takeaway? Yung ating pong mga masusugid na tagapagdala ng inyo pong mga reflection ay akong pong hinihintay para po tayo ay dadako na sa ikalawang part ng ating pong programa. Ayan. So, batiin po natin ang nasa Facebook. Ikot po ako, no, sa CLPM Daily Facebook page, CLPM Daily Spiritual Empowerment Facebook page. Meron po tayong 17 dyan. Sa Discipleship Ministry ay meron po tayong kasamang 17 din. Ano po ba ito? Pare-pareha sila. Thank you po sa pagantabay. At sa YouTube naman, magkailan po kayo dyan. Ayan po, habang po naghihintay ang ating po mga kapatid. Ayan, si Pastor Mark De Vera ay ready na magbahagi ng kanya pong reflection. Pastor Mark, go ahead po. Ayan po. So habang binabasa ko po kagabi or ng mga ilang beses pa ulit-ulit, napansin ko kung paano ang pagpili ng Panginoon. Kung titignan po kasi sa buong chapter, ang daming qualified. Ang daming mga, kung titignan po natin, sa panahon natin ngayon, sila yung the best. Pero ang pinipili po pala ng Panginoon, hindi yung the best. Tinitignan niya kung sino ang yung pure, yung dedicated, committed. Kaya ang ganda po ng ng Panginoon, hindi siya tumitingin kung ikaw ang pinakamagaling. Tinitignan po ng Panginoon kung anong nasa loob ng puso natin. Yan lang po. Thank you po. Amen. Tama po yun, no? Kaya po, kahit ilan na po yung kandidatong dumaan, ay sinabi po ng ating Panginoon na hindi. Meron po siyang pinili, no, sa katauhan ng bata, no. Si Brother Melvin nag-open po ng camera. God first morning po. Ready na. Okay, God first morning. At nung nakita ni Samuel si Eliab, kala niya siya na yung hari, ano. Ngunit sinabi nga ng Diyos, ang tao ay tumitingin sa panlabas, ngunit ang Diyos ay sa puso. Pero yun namang si David, hindi man lang siya isinama sa pagpili, ano. Kumbaga parang wala naman siyang bilang, ano. Nag-aalaga lang siya ng tupa. Ngunit nang dumating siya, sinabi ng Diyos, tumindig ka. Buhusan mo siya ng langis sapagkat siya ng ano. So, maaring tayo, hindi tayo napapansin sa ngayon, ano. Hindi tayo napapansin ng tao, pero maaring nasa likod ng entablado, no. Na parang nasa backstage lang tayo, no, pero
ang plano ng Diyos kapag tayo ay pinili niya, walang makakapigil, ano, kagaya ng kay David. So walang makakapigil. So kaya nga ang Diyos tumitingin sa puso, hindi sa panlabas ano na ating kagaya ng mga tao. So yan ang aking nakita sa ngayon. Bibigyan ko sa iba pa yung mga kasunod, sa mga iba pang mga talata. Ating paghimay-himay nito hanggang sa dulo. Ano po? Amen. No? Maraming salamat, Brother Melvin, sa inyong reflection. Sorry, hindi pala ako naka-open. Ayan. Okay, thank you po, Brother Melvin, sa inyong pong reflection ngayong umaga sa 1 Samuel 16. Sa mga kadyo-join lang po ay tayo po nasa 1 Samuel 16 at ang ibinabasa na po natin ang kasaysayan po no, sa pagpili kay David bilang bagong hari po ng Israel. Ayan. So si Brother Sunny Talusan mula Pantok SDA ay nagpadala na po ng kanya pong reflection. Atin pong babasahin mga kapatid. Pinipili ng Diyos ang pusong mapagpakumbaba, pusong masunurin at pusong handang maglingkod. Kung ang Diyos ay pipili ngayon, ako kaya ang kanyang pipiliin batay sa aking puso? Ano ang laman ng puso ko kapag walang nakakakita? May ginagawa ba ako na wala ang presensya ng Diyos? May kasalanan ba akong hindi pa isinusuko? Tapat ba ako sa maliit na gawain na ipinagkakatiwala ng Diyos? Kung titingnan ng Diyos ang puso ko ngayon, ano ang kanyang makikita? Ang panalangin ko kaya ay likhaan niya ako Ang panalangin ko ngayon ay likhaan niya ako ng pusong kalugod-lugod sa Kanya. God first morning po mga kapatid. Wow, amen. Maraming salamat Brother Sunny sa isang way kung paano tayo mag-reflect. No? Nagbigay siya ng mga katanungan na maaari nating gamitin. No? Tayong lahat ay maaaring tumugon sa ating personal na kalagayan ngayon sa mga katanungang itong ibinahagi ni Brother Sunny. Thank you po, Sunny. Brother Jonathan Maglonso ay nagpadala rin. God's timing is always perfect. Kung ang Diyos ang tumawag sa atin, siya mismo ang gagawa ng paraan para tayo'y masumpungan at ang puso ang kanyang titingnan, kaya maging handa tayo sa pagtugon sa tawag. Ayan. Maraming salamat, Brother Jonathan. Si Pastor Noel, ayan na, dumadami na. Pastor Noel Bernales, answer ko sa tanong dahil sa patuloy na pagsuway. Ayan, sige. Basahin ko na po yung tanong ni Brother Moises Canlas. Tanong po, pwede po palang magpadala ang Diyos sa tao ng masamang espiritu sa layuning positibo? So, yung tanong po, no? Si Pastor Noel Bernales ay sumagot. Answer ko sa tanong, dahil sa patuloy na pagsuway ni Haring Saul sa Diyos, inurong ng Diyos ang kanyang espiritu. Ayan, okay. Kapag ang protection ng Diyos ay inalis, nagiging bukas ang tao sa impluwensya ni Satanas. Hindi ibig sabihin na pinadala ng Diyos ang masamang espiritu, kundi pinayagan niya ito bilang bunga ng desisyon ni Saul. Yan, so babalik tayo doon sa free will, no? There is no darkness, but darkness is the absence of light, no? Gaya ng karanasan ni Faraon, di ba? Nung pinatigas ng Diyos ang puso niya. So hindi ang Diyos ang nagpatigas, kundi si Faraon mismo. So, ganun din yung nangyari kay Saul dahil sa kanyang patuloy na pagsuway or yung hindi 100% na pagsunod, di ba? Na pag-aralan natin kahapon. Kumbaga, partial na obedience si Saul. No? So, kaya ganun na nangyari. Maraming salamat Pastor Noel Bernales at si Brother Moises Canlas sa isang point po na ibinahagi. Mami Net Lazaro, pangunahing aral, una, puso ang tinitingnan ng Diyos, hindi batay sa panlabas nitong anyo. Yan. Pangalawa, sumunod sa utos kahit mahirap at agarang pagtugon sa utos ng Diyos. Pangatlo, humuhubog ang Diyos ng kalooban ng tao
Ang chapter 16 ay nagpapaalala na ang pagtingin ng Diyos sa atin ay malalim at mapagmahal. Ito ay nakatuon sa potensyal at katapatan natin, katapatan natin bilang kanyang mga anak, hindi sa mga limitasyon ng mundo. Ito ay nag-eengganyo sa atin na ating tingnan ang iba ng may pag-unawa tulad ng ating Panginoon, na nakikita ang mga pangangailangan at hinaharap ng bawat isa. Maaring tayong piliin ng Diyos para sa kanyang gawain. Ayun, maraming salamat po, Amineth. So, kung wala na po at tayo po'y busog at solve at Pwede pa. pwede pa daw. Sige, habol po. Ano to? Sige, hindi ako makapakali. Gusto kong balikan yung verse 1, Maganda ito, yung patungkol sa pagdadalamhati, At sabi dito ay, hanggang kailan mo iiyakan si Saul? Marami sa atin kasi nakaka-relate dito, May masamang nangyari, kagaya ng ganun, ng kay Saul. Hindi tayo makaget over, hindi tayo makamove on, Pero ang tanong ng Diyos, hanggang kailan mo iiyakan si Saul, Kagaya nga sinabi ni Pastor Jerry, tama yun, So, kapag tayo ay nag-focus sa nakaraan, mai-impluwensya ng ang ating paggawa. Mai-impluwensya, magkakaroon ng hindi makapagpapatuloy ang iyong plano sa lupa na ito, ang plano ng Diyos para maapektuhan yan, mapipigilan, kumbaga, So, dapat ay huwag tayo mag-focus sa nakaraan, kundi mag-focus tayo sa present and future. Remember, meron lang isang nawala, Pero mas marami pa sanang natitira sa paligid niya, Parang example, yung isang mahal natin sa buhay, nawala. Tapos, parang masyado na tayong na-depress, masyado na tayong na-down, hindi na tayo makatulog, ayaw na natin kumain, ayaw na makipag-usap sa iba dahil sa isang taong nawala. So, kung titingnan natin, magiging wise tayo sa pagde-decide, po mga kapatid. Bakit natin masyadong didibdibin yung nakaraan? Iisa lamang yung nawala, si Saul. Pero marami pang mga nagmamahal sa atin sa ating paligid, mga kapatid, na pwede nating spend yung oras natin na maging masaya sa piling nila at sa hinaharap, po. At ang Panginoon ay nariyan, hindi tayo iiwan, So, wag tayong magdalamhati sa nakaraan. Tulad na yun. Totoo, nakakalungkot na nangyari sa kanya, O kaya sa ating buhay may nangyaring di maganda. Nakakalungkot. Pero move on is the key, po. Move on is the key. So, kung sa tutuloy nga natin sa 6 and 7, yung sinabi ko kanina, hindi tumitingin ng Panginoon sa panlabas na kundi si David nga, isa lamang nag-aalaga ng tupa. Pero meron siyang may talento siya, meron siyang tapat siya, sa kanyang mga ginagawa. At yung ginagamit niya yung kanyang mga talento. Kaya siya napili talento sa pagtugtog ng may tinutugtog siya, o anong musika yun, anong instrumento. So yun, pinapakita rito na kung gagamitin natin yung ating mga talento, ay ito ay lalago, dadami yung ating mga talento. At one day makikita rin tayo at ng Panginoon yung plano sa atin ay magiging matagumpay. So, wag nating itago yung ating mga talento at bagkus gamitin natin, po. At ang mga tanong pa nga dito ay, tayo ba may mga Saul sa ating buhay na patuloy nating iniiyakan? Halimbawa, isang example, testimony. Na-scam ako, mga kapatid. Na-scam ako ng halos kalahating milyon. Last money ko yan, Brother Edmund. Last money ko yun nung ako ay nagkasakit. Nasa bangko yun, rinidraw ko. Na-scam pa, po. Ako ba'y nalungkot, mga kapatid? Nalungkot ako nung una, pero hindi ako nag-iyak ng matagal, Bakit nag-focus ako sa future, po? Nagsimula ako ulit, po. At sa tulong ng Panginoon, ako ay hindi masyadong na-depress doon sa pangyayari na yun. So, maraming mga ganyan, nagkaroon tayo ng pagkakamali, nagkaroon ng Saul sa buhay natin. Patuloy natin naiyakan, di tayo maka-move on, po. So, alisin na natin yan. May plano ang Diyos para sa atin. Tapos, nakikita mo ba ang sarili mo? Parang si David, tahimik lang, hindi napapansin na iba, pero tapat. So kung tayo mananatiling tapat, mga kapatid, sa panahon ngayon, kung tayo ay maliit pa, mura pa, parang hindi napapansin, manatili tayong tapat. One day,
ang perfect timing ng Panginoon ay darating sa ating buhay at makikita natin ano talaga yung ating purpose sa lupa na ito. Gamitin natin yung ating mga kaloob na binigay sa atin ng Diyos. Ano po? Dahil kahit walang nakakita mga tao niya na one day yan ay makikita rin nila dahil ang Panginoon nakikita yan. Ano? So yan ang yun ang pinaka nakita ko sa lesson natin at nawa. Natuto tayo dito, no? Natuto tayo na maging tayo man ay simpleng member lamang ng ating iglesia o ng ating pamilya o ng ating lipunan, ano? Tayo ay may magagawa at tayo ay maaaring maging tapat, ano? Muli ko nakita yung kamay ni Brother Romel, ano po? Bibigay ko sa kanya ilang minuto pa. Back to you, Brother Edmond. Thank you, Brother Melvin. May mga humahabol na, no? Mag-iinit na ang ating talakayan. Si Brother Moises Canlas, ang unang taas ng kamay. Siguro bigyan natin ng maikling panahon. Susundan siya ni Brother Romel. Yan. Brother Moises, meron pa po kayong nais na. Bago ang lahat, thank you po Pastor Cornales sa Brother Edmond sa sagot kanina sa aking tanong. Salamat. Ang pong takeaway ay yung pong nung dumating si Samuel doon sa lugar na kung saan ay maghahandog siya sa Isay o kay Jesse, sinalubong siya ng mga matatanda sa iglesia. Sabi ron nanginginig, natatakot. Alam niyo, karanasan ko rin yan nung ako'y mga 4 na taon pa lang, 5 taon pa lang sa pananampalataya. Na ako'y kabataan pa. At hindi pa ganun katapat sa Panginoon. Pagdarating po yung district pastor namin, may kakaiba akong nararamdaman. Minsan ay masaya ko, minsan ay parang pinagtataguan ko. No? Lalo na yung bang lalo na't nagkukulang ako doon sa aking tungkulin bilang youth leader sa panahon na yon. At medyo nagpapawardi-wardi pa po ako noon. So ang nakikita ko rito, pagka yung mataas ang espiritualidad na tao, lalo na mga pastor, mga pinili ng Diyos, mga leader o mga matanda sa iglesia, pag mataas ang espiritu, talagang mayroon kang kung ikaw ay may ginagawang hindi mabuti, para kang nagigilty. Kasi ito yung sugo ng Panginoon ito . Tapos kung ikaw naman ay nagagalak ang puso mo sa paglilingkod, lalo ka pong naliligayahan. Kaya napakahalaga po na sa ating mga pastor, panawagan po, gawin po nating ang refleksyon ng buhay natin ay talagang si Kristo. Yun lang po. Salamat po, Brother Edmond. Maraming salamat po. Gawin natin lahat. No? Hindi lang po ang ating po mga leaders. Lahat po tayo ay gawin ang sinabi po ni Brother Moises Canlas. Brother Romel, ayun na po ang oras. Ayoko na nga sana. Ibaba ko na sana yung kamay ko . Nahihirapan ko . Sige po, kahit ilang minuto po. Happy God First Morning po sa ating lahat. Ilang araw po ako na hindi naka-join dahil busy po sa biyahe, sa paglilingkod. But praise the Lord. Amen. Umaga. Amen. Nakita ko lang po dito na maganda po sa ating buhay na i-apply. Sa 1 Samuel chapter 16. Ito po ay nagpapaalala sa atin actually na huwag tayong maghusga base sa mga itsura actually. Yun yung nakita ko dito mga kapatid na unang punto. Kaya ang sabi dito, ang Diyos ay tumitingin sa puso at ang kababaang loob at pagiging handang maglingkod. At sabi pa dito, naglingkod ay may katangian na pinahahalagahan ng Diyos na nagbubukas ng daan para sa dakilang mga plano sa ating buhay. Kaya nakita ko po dito na si David ay napaka-ordinaryong tao na banggit nga po natin. Kaya alam nyo yung piniplay ni David na harp o yung alpa, kaya sinasabi dito.
Actually, parang pasipol-sipol lang siya habang nagbabantay ng kanyang mga tupa doon sa ano. Pero nakita ng Diyos yung puso niya, mga kapatid, na handang maglingkod. Alam niyo, napakahirap kaya magpastol ng mga hayop actually. Pero dito tinrain ng Panginoon si David kung paano po niya ipastol yung mga hayop. Kaya nakita ng Panginoon ito sa kanyang puso na handa talaga siyang magpakumbaba. Kaya sabi ng Panginoon, gagamitin kita. Kaya ito yung nakakatuwa, mga kapatid. Kaya gusto ko rin pong idiin sa atin ngayong buhay. Na alam mo, ako'y tuwang-tuwa sa ating mahal na Pangulo dahil nakitaan ito ng Panginoon na siya mismo po ay handang maglingkod sa ating lahat ngayon bilang kanyang nasasakupan. Kaya ano po ang magandang nito sa atin? Mayroon tayong isang pinuno na handang maglingkod at ang kanyang pong pag-iisip ay talagang ibalik tayo. Na alam mo yung gusto niya i-ground yung ating isip sa Bible. Yun yung sabi ko, wow, napaka nito sa akin, mga kapatid. Talagang nakita ko dito yung kababaang loob sa ating mahal na Pangulo at gusto niya talaga tayong mga kanyang nasasakupan ay maging misyonal. Yun yung sabi ko, ito pala yung ibig sabihin nito kung titingnan natin sa ating po ngayong kalagayan. Kaya mga kapatid, gusto ko pa sanang i-expand yung aking sasabihin. Sana po suportahan natin yung misyon na tinatayo ng ating mahal na Pangulo kasama ang kanyang mga kasamahan. At tayong lahat ay narito actually. Dapat tayo po ay sama-samang isulong ito hanggang sa pagdating na Panginoon. Kasi tayo po, sabi niya, pwede din tayong maging pastol. Saan po? Sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating lahat actually. Pero, ang sabi ng Diyos, bago ka dapat maging pastol, ay mayroon kang kababaang loob at handang sumunod sa akin. Yun yung yun yung pinakabuod nito, mga kapatid. Kaya nawa sa ating paglalakbay, lagi natin pong isipin na ang ating tinitingnan dito na pastol, ang Diyos talaga ang totoo nating pastol. Tayo po ay maging ehemplo doon sa ibang mga tao na maging mabuti tayong halimbawa sa kanila, mga kapatid. Kaya yan lamang po siguro aking nakita ditong mga punto. At happy God first morning po sa ating lahat muli. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Romel, sa napakayaman at napakagandang reflection ngayong umaga. Salamat po sa sabi ni Brother Mami Net Lazaro, ayon na sa sinabi ni Brother Melvin, bukod sa sinabi niya na tayo ngayon na para bang sa tingin natin ay hindi tayo pinapansin ngayon, huwag tayong mag-alala, ang Diyos pansin ka. At may panahon na ikaw naman ang gagamitin niya. Amen. Sino po si Xiaomi 25028? We are too emotional but God wants us to move forward because God have a plan for everyone. Amen. At ang siguro panghuli na po ay i-close natin sa pamamagitan po ng mensahe mula kay Pastor Jerry. Maraming salamat po sa lahat na nagbahagi ngayong umaga. Ang sabi po ni Pastor Jerry, kung saan naroon ang Espiritu, naroon ang bunga nito. Alam po natin sa Galatians 5:22-23, love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Nang iwan si Saul ng Espiritu, ano ang nakita nating humalili? Distressing spirit, kawalan ng kapayapaan. So sa 1 Samuel verse 14, makikita po natin yan, kaya po siya nandoon sa iniwan ng Espiritu ng Diyos. Sa Genesis chapter 6 verse 3, and the Lord said, my spirit shall not strive with man forever. Sa katayuan ni Saul, patuloy siya sa pagtalikod at pagrebelde. Chapter 15, verse 23. For rebellion is as the sin of witchcraft, and the stubbornness is a iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He also has rejected you from being king. Yan. Anong espiritu ang humalili nang iniwan si Saul ng espiritu ng Diyos? The Spirit of the Lord
departed from Saul ang nabanggit sa verse 14. Yan. So ito ay kaugnay pa din ng katanungan kanina ni Brother Moises. Yan. So maraming salamat po Pastor Jerry sa pagpapalawig ng kasagutan sa tanong na iyon. Maraming salamat at nagbabalik po si Pastor Jerry sa kanyang mensahe. Ang masasabi ko sa karanasan ni Prophet Samuel, nagkaroon siya ng trauma sa karanasan niya kay Saul. Ayan, kasi first hand, no? Siya yung ginamit ng Diyos para i-anoint si Saul. So natakot siya sa nakita niyang appearance ni Saul sa huling tagpo nila. Hindi na siya bumalik at nagpakita sa kanya. Kaya dito sa Panginoon, how can I go? If Saul hears it, he will kill me. Ayan. Pero may misyon na ipinapagawa sa kanya ang Panginoon, ang pagpili ng bagong hari. Ayan. Kung saan si David na nga po yun. No? Nangamba din si Jesse nang makita si Prophet Samuel, verse 4, "Do you come peaceably?" And he said, "Peaceably." Ayan. Ang pagdating ng mensahero ng Diyos sa ating tahanan ay may dalang kapayapaan. Sagot sa ating mga troubled spirit. Sagot sa ating mga katanungan. Grounded in the Bible, focused on the mission. Ayan. Maraming salamat, Pastor Jerry, sa mensahe ngayong umaga. So, maraming salamat po at patuloy po tayong umantabay sa mga susunod pa mga chapters ng 1 Samuel. Hilingan po natin si Pastor Mark sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, lalong-lalo na po ang aming mga puso, na magkaroon po kami ng dedication, commitment, at maging faithful po, lalo na sa inyo. Tulungan niyo po kami sa amin pong paglilingkod na hindi lamang po ma-develop ang aming character at maging fit po kami sa inyong banal na gawain, kundi mas lalo pong magkaroon ng malinis at mapagpakumbaba ang aming mga puso. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mga mensahe po na amin pong napakinggan, matuto po kami, magamit po namin at maging buhay po ito sa amin pong paglilingkod. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa na magpatuloy po at ang mga mensahe po ay keep sa aming mga buhay. Patuloy na Panginoon Diyos, ipaalala niyo po sa amin ang mga ito sa lahat po ng pagkakataon na kakailanganin namin. Gaya po ni David, nawa po samahan po kami ng banal na Espiritu upang sa gayon, Panginoong Diyos, patuloy po ang inyong kalooban ang mangyari sa bawat isa. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan.
Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Okay, tawagin na po natin si Pastor Jeff Aguarin sa Lest We Forget. Parang wala. Okay, wala po si Pastor Jeff. Si Pastor Jehiel Aguarin po ang nandito. Magkiba po ba yun? Wala po yung Pastor Jeff. Hindi ko rin alam. Ah, Pero pagka wala, baka mayroong ibang gustong sumunod bukod sa akin. Si Mami na-trader rin yan. O kaya iba pa, baka mayroong ibang gusto. Apo, sino po ang nais na mag-volunteer na magbasa po ng ating Lest We Forget, ang dahilan sa likod ng tagumpay, part 3 na po tayo. Si Pastor Aguarin po yung ang naandito. O, lang po, Brother Edmond. Ayan po. Papalit doon na kay Pastor Jehiel. Sige. Salamat po, Pastor Ernie. Pastor Ernie, always ready yan eh. Yan, Salamat po. oo. Thank you po. Gandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Ang ating pong topic ngayon, ang dahilan sa likod ng tagumpay. Ikatlong bahagi. Ang sabi sa aklat ng Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 18. Subalit, lumago kayo sa biyaya at pagpakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ang isa pang salik na nagdulot ng tagumpay sa ebanghelismo ng Milenarismo at ang Seventh-day Adventist ay ang kanilang pananaw sa katotohanan
na nakabatay sa nilalaman ng doktrina na elemento. Kaya naman, ang Millerismo ay nagtataglay ng itinuturing nitong mahalagang kaalaman sa Biblia na kanilang inaalok sa mga taong naghahanap ng kahulugan. Ang premillennial na nagpagbabalik ni Kristo, dahil dito ang Millerismo ay hindi lamang basta isang bahagi ng samahang eklesyastiko. Ito ay kumakatawan sa isang bukod tanging paninindigan na naiba mula sa ibang mga grupong religyoso. Meron itong mahalagang mensahe ng ipinapahayag at marami ang tumutugon sa tawag nito. Tulad ng nabanggit na dati, isa sa mga dahilan na naiba mula sa ibang mga grupong Adventism ay dahil nawala na ang kanilang pagkakakilanlang doktrinal matapos tanggapin ang malaking bahagi ng Protestantismong Amerika, ang premillennialism. Pagkatapos nito, wala nang dahilan para umiral ang Evangelical Adventism. Sa kabilang banda, ang mga Advent Christian ay nagpatibay ng kondisyonal na immortalidad bilang isang focus na nagbigay dahilan para sa isang hiwalay na pag-iral ng denominasyon. Bilang paghambing, ang mga Seventh-day Adventists ay nagtatag ng isang malawak na hanay na mga di karaniwang paniniwalang itinuturing nilang mahalagang misyon na ipamahagi sa buong mundo. At gaya ng isang saranggola na sumasalungat sa ihip ng hangin, mayroong isang dinamika sa mga kilusang religyoso na pinalalakas sa pagkakaiba at kahit ng pagtutol. Ang pagiging iba ay nagkakaloob ng mga individual at mga sosyal na grupo ng isang diwa ng pagkakakilanlan at kabuluhan. Sa pagtatangka ni Clyde Hewitt na bigyang kahulugan ang pag-usbong ng Seventh-day Adventist kumpara sa kawalan ng paglago sa kanyang komunidad sa Advent Christian, pinigyan din niya na ang natatanging paniniwala at gawain ng Seventh-day Adventist, pagaman ito nagdudulot ng pagdududa sa maraming tradisyonal na Kristiyano, ay tila nagbigay sa kanilang mga tapat na membro ng determinasyon ng individual at panggrupong katangian na malaki ang naging bahagi ng pagkapaliwanag ng kanilang tagumpay. Sa kabilang dako, ang Seventh-day Adventism ay sapat na naayon sa ortodoksya sa karamihan ng kanilang pangunahing mga doktrina na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng pansin at pakikinig mula sa iba ng mga Kristiyano. Ayos lang na maging iba. Ito ay katanggap-tanggap hanggat ang mga pangunahing pagkakaibang ito ay nakasandig sa mga prinsipyong matatag at ito man ay ayon sa Biblia o sa iba pang mga batayan. Isa sa mga malalaking kalakasan ng Adventismo ay ang pamumuhay at pagiging tapat sa mga doktrinang nagpapakilala rito bilang isang kakaibang kilusan. Ito ay tumatayo para sa isang bagay na ayon sa turo ng Biblia. Isang bagay na totoo at isang bagay na karapat-dapat paglaanan ng buhay. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakaengganyo ang mensahe ng mga Adventista sa mga tao naghahanap ng kasagutan sa pinakapublikadong mga tanong ng buhay. Ito po mga minamahal kong mga kapatid, ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Dahil ko pong ulitin ang ating talatang babasahin. Ikaw lang Pedro, Kapitulo 3, talatang 18. Subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagpapakilala ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Amen. 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 Pwede ako mag-reflect yan konti. Yun po, Brother Melvin, kung may nais po kayong ibahagi na takeaway ay nais. Pwede po. Ang ganda nung part na yung Adventism ay
kaya bakit naging lumago at naging matatag, ano? Yung parang saranggola, 'di ba? Pagka habang lumalakas yung hangin na tumatama sa kanya, lalo siyang tumataas na gano'n, 'di ba? So gano'n yung Adventism, ano, marami kasing kumokontra, ayan, maraming gumigiba kumbaga, ano. Pero patuloy na nagiging matayog, nagiging matatag, ano. Dahil yan ay sila ay maganda yung sabi nga dito sa ating babasahin sila tayo ay may magandang ano, may magandang doctrinal message, ano po, kompleto pa. Sabi pa nga dito, okay lang maging iba basta't hindi kakaiba o extremismo. So kaya part 3 na ito sa atin na bakit ang dahilan sa likod ng tagumpay, ano. So madaling salita, mayroon kasi tayong malawak na natatanging hanay ng paniniwala, no? Yung Sabbath, yung Sanctuary, yung State of the Dead, ano pa, yung health message, binanggit niya yung prophetic identity. Samantala, mayroon mga ibang mga pioneer na humiwalay, ano? Ay hindi natin talaga maiiwasan, ano, kahit sa panahon nga ngayon, mayroon pa rin mga nagiging, ewan ko, kagaya ng sinabi ni Pastor Raylord kahapon. Kasi madali silang nasisilaw o naniniwala sa mga nababasa sa social media, napapanood sa YouTube, na ganun pala at bigla silang maniniwala. Ano, ayan, magdududa na sa sarili nilang paniniwala at maniniwala sa iba. Kaya ingat-ingat tayo sa panonood at pagbabasa sa social media. Ano po? Mas maganda magbasa ng Bible kaysa magbasa sa social media na mga kadalasan dyan ay hindi totoo. Ano po? So ayan, ano, okay lang maging iba basta't hindi ka sobrang kakaiba na ekstremismo, at habang tayo ay tinatamaan ng hangin na kumukontra yung hangin sa atin, lalo tayong tumatatag, ano po. Sige po. Maraming salamat po, Brother Melvin. Narito po si Pastor Jerry na magbibigay po sa atin ng mensahe. Pastor Jerry, salamat po. Yeah, amen. Nakatutuwa mga kapatid na ganito po ang pagdidiin sa atin habang nagtatapos po yung ating devotional. Dinadala na po tayo sa lundo ng pagpupundasyon ng ating kasalukuyan. Maaaring marami kasi hindi na nakaka-appreciate ng kung ano po ang ating posisyon ngayon bilang mga Seventh-day Adventist as Christian denomination, ano. Ito ay maganda na mayroon tayong ganitong babasahin na binibigyan tayo ng katiyakan na tayo po ay nakatayo sa biblical truths. That's the point, ano. Yun ho ang pinaka-advantage po ng ating Christian denomination, ang Seventh-day Adventist. Tayo po ay nananatili na the only Christian Protestant more than an evangelical, mga kapatid, ano. Tayo po ay protestante. Ang ibig sabihin na ang ating pong pinapahalagahan, we are people of the book, grounded in the Bible, and because of that, maliwanag po yung mission natin, no? Maliwanag yung mission natin, yung identity natin maliwanag, at ang identity ay nakaugat sa biblical truths na yan nga po ay nagpapainit araw-araw sa atin, na isa sa nagpakita ng tagumpay natin na obserbahan ng mga istorya na ito nga po, mga kapatid, ay yung premillennial Adventism. Ibig sabihin, itong mga nangyayari sa atin na binanggit na ng Panginoon ng simula pa, yung mga paigting, pahirap na lupa, ay mga salita mismo ng Panginoon sa kanyang Biblia na nagsasabing di na magtatagal ay pinangako niya, babalik po siya. So yun po yung blessed hope. Kaya nga po, mga kapatid, nakatutuwa tuwing pine-play po natin yung English at Tagalog nung short history ng celebration ng ating 160 years, yung huli pa lang po ay, nung huli ng ating video ay hindi lang po emosyon ang natitinag sa atin. Ang natitinag sa atin yung ating simula, yung ating pinagmulan, na tayo ay may misyon na dapat gawin, na nakaground yon sa biblical truths, na nagpapatibay sa atin ng araw-araw ng katiyakan na matagumpay po ang ating iglesia hanggang sa huli. Dahil ginagawa natin ang ipinagagawa ng Diyos, mga kapatid, na ihanda ang maraming tao sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas, at tayo po ay magmisyon araw-araw. Ang ating buhay ay maging misyonal, mga kapatid,
sa paraan ng ating pag-iisip, pagsasalita, ginagawa, pinapanukala, at mga pagbibigay, yung pagiging benevolent, ay nagpapatibay sa atin na tayo po ay sasalubong na sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas. So every day ay nakapanapanabik na araw para sa atin, kasi sa bawat araw ay meron tayong gagawin na matagumpay, dahil alam natin ang ginagawa natin ay misyon ng Diyos at inihahanda natin ang iba kasama natin sa kanyang ikalawang pagparito. Sasalubungin natin siya. So that's yun po ang isa sa mga nakikita ng mga historian, na kaya tayo hanggang ngayon ay lumalago dahil sa mainit na pagtanggap natin ng katotohanan. Jesus is coming soon. Jesus is coming again. God bless you po. Amen. Salamat po. Sorry, mare po ba nating Amen. pain ng heart react? Nais ko po makita niyo po mga puso. Amen po. Grounded in the Bible, no? Sa kahuli-hulian ay sa Biblia pa rin po tayo. Ayan. Yan, maraming puso. Salamat po. At maraming salamat po, Pastor Jerry, sa isang mensahe po para sa atin ngayong umaga. Pastor Ernie, maaari po bang ipaglingkod ang closing prayer, at mamaya po ay atin po makapapakinggan Sister Sara Gutcheco at si Pastor Alfred David ang magbibigay po sa atin ng praise and thanksgiving sa ating pong third part ng ating pong programa. Pastor Ernie, salamat po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras mong ito, kami po ay muling harap sa ikatlong bahagi ng aming programa. Samahan niyo po ang aming mga kapatid na magbibigay ng testimony, upang ito ay magpapalakas at magpapatibay ng aming pananampalataya, at kami patuloy na mahanda sa inyong nalalapit na pagbabalik. Ang Banal na Espiritu po ang manguna sa amin sa oras na ito. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Huwag kang mag-alala, November 29. Huwag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hentil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ng Mateo 6:31-32. Tayo ay henerasyon ng mga nag-aalala. Nag-aalala tayo sa safety ng ating mga anak sa school. Nag-aalala tayo tungkol sa kanila kapag sila'y natutulog na. Nag-aalala tayo tungkol sa komunidad na kanilang kinalalakhan. Nag-aalala tayo tungkol sa ating kakainin, iinumin, at isusuot. At nag-aalala tayo tungkol sa hinaharap. Katulad ng mga tagapakinig ni Jesus, tayo rin ay nangangailangan ng patuloy na katiyakan sa kanyang mga salita. Alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Mateo 6:32. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan sa pagkain, malinis na inuming tubig, kanlungan, at pananamit. Ang pangangalaga ng Diyos sa atin ay napakalalim, kaya't ginawa niya ang ating mga personal na pangangailangan bilang kanyang sariling pananagutan. Dahil nauunawaan niya ang ating mga pangangailangan, masaya tayong ipagkakaloob sa kanya kung ano ang sa kanya, at tayo ay nagtitiwala na siya ang bahala sa ating mga pangangailangan. Hindi matutugunan ang ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng hindi nating pagbibigay. Panawagan. Sa ating pagbibigay, ipinangako ng Diyos na ibabalik sa atin ng sobra pa kaysa sa ating ibinigay sa Kanya. Kaya't magbigay tayo sa Kanya ngayon na may katiyakan na matutugunan niya ang ating mga pangangailangan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. 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 Salamat po. Amen. Ngayong umaga ay ayon po sa ating programa,
Sister Sara Gotcheco at Pastor Alfred David ang bibigay po sa atin ng kanila po mga praise and thanksgiving. Subalit akin pong sinicheck sa ating mga naririto, si Sister Feli Gotcheco ang naririto. Isa lang din po ba yun? Parang kanina lang na. Sister Sara. Ay, tulog po yung anak ko. Hindi niya alam. Okay po. So, anak niyo po pala yun. Okay po. So, Isingin na. so, ibig sabihin po, Ma'am Feli, kayo na po. Sabihin ko na lang magpapalit po kami. Sige po. Kayo po muna. Ang tag dito, hindi pa ako maka-open kasi hindi ko alam nga. Sasukusin ako, hindi ako Okay lang po yan. Sige po, go lang po. Sige. Good morning po mga kapatid. Good morning po. Wala akong sinabi. Anak ko siguro di siya nasabihan. Baka ako Alam napipilitan niyo, kayo. napakabuti. Pastor? Okay lang po ba kayo? Opo. Kasi baka Pero hindi ako maka-open pastor sa kusina ako. Tapos hindi pa ako nakaano. hindi ho, dapat po naka-makeup kayo pag umarap kayo. Sige po, Sister Feli, kung nakagayak naman po palagi, okay lang po naman. Opo. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon po. Ako po ay retired na LA. At alam ni Pastor Jerry, di ba Pastor, no, pinag-pray mo ako nung may sakit ako, hindi ako makalakad. Pero napakabuti ng Panginoon dahil tayo pinagaling niya. Salamat po sa mga prayer. Alam niyo, kahit nga po retired ako, naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Dahil masarap po maglingkod sa gawain niya dahil may mga customer tayo na magkita ulit tayo. Next year, lalo na po, di ba, yung health and home na nakabayan, taon-taon po yan. May mga subscriber tayo na gusto-gusto po nila. Alam niyo, marami akong dito po nag-retired na ako, marami tayo naging sakit. Yan nga po, saka yan po, itong huli kong pinapipiri po, nagkaroon pa ako ng yung bato po nagkaroon ng cyst. Kaya medyo pumayat po ako, maraming sasabi. At marami na doktor nagsabi na pa-opera na po. At ang huli pong po si Dr. Makaya. Opera din po ang niya. Pero ayaw ko po mga kapatid pastors dahil marami tayo na kung kailan na umigsi po ang buhay. Nagtitiwala na po ako sa Panginoon na sa magitan po ang mga natural, yan po araw-araw pa ako nagbe-blend ng mga natural, tapos yung nagtatapal tayo ng charcoal. Then, number 1 nga nananalig tayo sa pena kung kailangan pa tayo ay pabayaan pa ang buhay natin dahil gusto ko pa po maglingkod sa gawain at sa aking pamilya dahil byuda na po ako, sabi ko wala na ako, kawawa ng mga anak ko, kaya yun. Kaya yung marami akong naging sakit, kaya yung isa po yung shingles, yun po kailan lang. Ang tagal po palang gumaling yun kasi pati nerve po nyo, wala na po yung peklat, pero yung nerve, ang kirot. Pero naglilingkod kahit na yung pag nagsasala sa tricycle na po ako, pag nauuga ang kirot, pero nagdi-deliver pa rin po tayo. So ngayon, medyo na po, humupa na po, kaya salamat. Ngayon, alam nyo, bagaman retired na ako, nag-aanam po ako pa rin na mag-license. Kasi pag nag-license, kasama ka na rin po sa mga, kung meron po tayo makakasyon sa LA, yung mayroong convention, na-inspired pa ako sa mga message ng mga pastors, tapos mga testimony. Ang sarap pong, dahil yun po, di ba, napapahaba ang buhay nyo dahil masaya ka, nakakasama ka. Ngayon nga kung kalooban nga ng Panginoon, makasama po tayo sa Vietnam na yung kung incentive ng LA na nakaabot. Kung wala pong hadlang, dahil di natin alam yung panahon kasi kung may gera o yan po. Pero naabot po natin yung ating goal. Praise the Lord mga kapatid. Sabi nga niyang aming director, si Ma'am Jo, kahit retired na si Ate Feli, ay nakakaabot pa rin yung kanyang Kaya nagiging inspiration din pa ako sa aking grupo.
Dahil marami akong inspired na kahit na-retired na tayo, magpagamit tayo, sabi ko nga. Dahil sabi nga ng mga ibang mga pastor, yung ating mga natatanggap dahil galing sa Panginoon, paggamit natin hindi yung iba-ibang mga, kasi may mga retired po na iba-ibang produkto ang kanilang inaano, pero ito, ang sarap po ang sa gawain. Dahil nagiging blessing din pa ako sa group ko na yung pangarap ko noon na ako ang magpapahiram, hindi ako hiram ng mga books, ganyan, saka yung mga iba pang mga pangailangan ay nagiging blessing pa ako sa aking grupo, sa aming grupo. At ganyan din ngayon nga yung pong sa ating ina-appeal po na yung pagtatayo ng ating headquarters na bagaman yung anak ko na teacher na si Sarah ay meron na siya anak ako din ako kahit isang bahay lang tayo dahil marami akong blessing din na ng Panginoon. Kaya yan po. Amen. Kaya, dahil Brother Sunny, yan si Brother Sunny, first honor ka ako yan lagi. Yan nga mga kapatid, pag-pray po niyo ako mga kapatid, bagaman ito nga may ano pa yung sa assist ko, alam ko ang Panginoon ang dakilang magagamot at sa ating mga panalangin ay humaba pa ang buhay natin dahil gusto ko pa ako maglingkod talaga dahil may mga customer po ako na umiiyak pag pinagpe-pray. Kung alam po niyo yung Jelixin na yung tinapay, noong naging customer ko po yan ay isa lang ang kanyang store. At ngayon alam po nyo dahil prayerful siya tuwing sabi ko mag-pray tayo, yan ang gusto ko, sabi niya ganyan. I-check po asawa niya, bayaan mo yung mister ko basta kasama na siya sa prayer, pero ako gusto ko na lagi na pag-pray. So alam nyo ngayon na store nila 70 plus Brother Sani dahil siya ay mabait, mapapanalanginin at noon installment pero ngayon puro cash na. Nasa kanya na lang na libro at binibilang pa niya yung ibang mga empleyado niya dahil nadama niya yung kahalagaan ng ating mga aklat. Kaya yan. Tapos mayroon pang mga customer na para daw sila nakakita ng gold na nakita nila ako kasi yung pong lalo yung health and home, kumanda daw po ang kanilang pagsasama. Di ba? Kaya sa yun po kinaano ko sa mga Adventist yun, alam nyo, yung mga hindi Adventist, gusto nila tayo pa kaya dapat mas, di ba, Galasani, mas ano natin, yung maaklat natin dahil ito ay magaganda ang payo para gumanda ang pamilya at relasyon sa Panginoon. At Yes. marami akong ano pa mga kapatid, pati mga anak ko, inaano ko na yung sa COP. Sabi alam nyo, nung March lang po kami nag-start dahil nung nag-appel si Pastor Antonio. Marami akong tinanong tungkol doon sa na nasagot naman kaya nag-decide na po kami. Kaya alam nyo, lalong gumanda yung ating relasyon sa Panginoon kasi di ba global yan pagtutulong na Brother Sunny. Yung pagtulong, yun din, ina-appeal ko rin yan sa mga kapatid na nakakausap ko. Alam nyo, maraming miracle na nangyari sa ating paglilingkod bilang manggagawa na kahit na-retired ka po. Ang sarap, sabi ko ganyan dahil yung talaga yung pagtatapat ay talagang ito ay blessing din sa gawain dahil lalong pinagpapala tayo ng Panginoon na talagang kailangan na suportahan yung gawain para matapos na. Brother, alam nyo, matagal na ako sa gawain, 77 pa. Gusto ko na matapos. Nakakaidip na, di ba? Dahil sa maraming mga pagsubok ko minsan, marami ka naramdaman, gusto na nating Kaya yan nga, lagi ko pinagpipray na buhusan na tayo, lubusan yung banal na espiritu para tayo ay makapaglingkod na lubusan at nahanda rin sa kanyang pagdadating. Yun lang po at maraming salamat po and happy God's morning. Amen. 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 Yan, Sister Salamat. Betty. May mensahe po kayong dala sa amin. Kayo po'y kagigising lang at walang makeup. Daig pa sa may makeup sa ganda ng inyong testimony. Thank you. Marinig. Ako ho'y pinagpala. Praise the Lord. Amen. Yeah, purihin ang Panginoon sa inyo pong karanasan, Sister Feli, at nawa ay patuloy po kayong bayayaan ng magandang kalusugan. Naalala ko po yung mga panalangin po ng mga nakaraan sa inyo pong kalusugan at
Masaya pong marinig na kayo po ay patuloy na lumalakas at patuloy na ginagamit po ng Panginoon sa inyo pong gawain bilang LE. Retired LE na po. Salamat po, Sister Feli. God bless po sa inyo dyan. Thank you Okay. po. Salamat po. Si Pastor Alpe David ay parang wala po sa atin ngayong araw. So, isa lang po ang makapiling po natin, si Sister Feli, or may nais pong magbigay ng kanya pong praise and thanksgiving. Kahit po siguro isa, kapalit po ni Pastor Alpe kung meron pong nais. Brother Edmond, basahin ko tong nasa DM. Oo nga. Ito, Yes. pasalamat ito, ano? Sister Rebecca Sarmiento, nandiyan niya sa Discipleship Ministry, nakikinig sa Facebook Live, ano po? Nagpapasalamat siya, ano? Maraming salamat sa panalangin, ano? At matagumpay po ang operasyon ng aking asawa, Danilo Esguera. Tuloy lang Amen. po ang kahilingan na sana maging tuloy-tuloy na ang kagalingan. Uwi na po kami mamaya. Di ba napakagandang pasalamat niya, ano? Amen. Pag matapos ang Amen. taon ay napakaganda na answered prayer po kayo. Kaya naman, Sister Rebecca Sarmiento, ang pagtatapat sa Panginoon ay tunay na magaan sa kalooban, ano po, at ang tunay na kanyang pangako. God is faithful, sabi nga sa lesson ng last week, ano? Kaya tayo din dapat ay maging faithful, mga kapatid, ano? Baka mayroong gusto mag-testimony. At Pasalamat. saka, Brother Nelvin, mga Opo. kapatid, nakatutuwa na tayo po ay na-establish o natatatag tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Ano man po ang sapiti natin sa lupa. Alam niyo po itong karanasan ni Brother Danny, sigara isa ho siya sa mga layman ng ating pong EXCOM, ay hindi yung madali yung kanilang mga desisyon na ginawa nitong nakaraang mga araw na sila ho ay magtungo na sa doktor finally upang lubusan na pong alisin yung pong tumubo na anumang dapat na alisin doon sa kanyang utak, yung kanyang tumor. At ito yung hindi madaling proseso, mga kapatid, pero ito pong pamilya ay nakatutuwa na lubos na nakasalig ang tiwala sa Diyos, na hindi sila pababayaan. Kaya tuwing may ganito ay hindi sila mapigilan na magpakita o magpahayag ng pasasalamat. Alam natin na hindi madali itong pagpapagaling, pero nakaka-inspire na yung buong family nila ay may ekspresyon ng pagtitiwala at pagpapasalamat sa Diyos sa kabila ng matindi nilang pinagdadaanan sa mga panahong ito, mga kapatid. Alam ko rin, batid ko rin po na marami sa atin may mga pinagdadaanan din po na parang napakahirap po magsabi ng thank you, Lord. Napakahirap magsabi ng thank you, Lord. Siguro may oras pa naman, siguro 5 minutes. Pwede tayong gumamit ng chat natin ngayon. Pwede ba tayong mag-type ng maigsing pasasalamat? Gamitin natin po yung chat box natin, and then allow natin yung ating host na... Choppy ang dating, Pastor Jerry. Sorry. Maliwanag po ba? Ayan, maliwanag na po ba ako? Maliwanag naman po, Pastor. Gamitin po natin yung chat box natin within 5 minutes po siguro bago tayo mag-pray. Sa akin, Pastor Jerry, ang pinagpapasalamat ko ay yung wala lang kaming sakit sa buong taon. Ay Amen. masaya na talaga Amen. sa tulong ng Panginoon. Yeah, salamat, Okay. Brother Sunny. I-type natin para babasahin po ni Brother Edmund lahat kung nahihiya po kayo. Alam ko marami kayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Ayun, si Brother Sunny. Maganda po 'yon, yung ating health, yung kapayapaan araw-araw, pagtulog na masarap, anything, mga kapatid. Let us say, thank you, Lord. I-type po ninyo, thank you, Lord, for, ayan, nandugtungan nyo na lang po 'yon. Alright? Ganda po ito. Punuin natin ng pasasalamat, mga kapatid. Salamat po. Amen. Yan po, patunay na binabasa po namin yung nasa Facebook. Kaya kayo po mga nakasubaybay sa Facebook page, ay maaari rin po kayong mag-comment po dyan. Ano po? At nakaantabay po kami sa inyo pong mga chat. Yan.
Okay, so thank you Lord. Sige, bigyan natin ng kahit isang sentence yan. Thank you Lord for your sustaining grace mula kay Ma'am Ces Castulo ng Dinalupian. Thank you Lord for blessing me and blessing others through me. Yan, Sister Rain De Leon. Thank you. Thank you Lord. Mula kay Sister Net Lazaro, nagpapasalamat po ako sa kabutihan ng Diyos sa patuloy na kagalingan at kabutihan niya sa kalusugan, physical at spiritual. Thank you Lord. Nakikinig po siya. Salamat Pastor Jerry Estabilio sa prayer ninyong lahat mula po kay Sister Rebecca Sarmiento Esguera. Thank you po ma'am. Salamat po. Ingat po kayo dyan. God bless po. Thank you Lord mula kay Xiaomi 25028. Thank you po sa bawat mensahe ng Diyos na naririnig namin sa umaga at sa gabi. Salamat sa bawat dasal ninyo. Yan, thank you. Amen. Mula kay Sister Abigail Broncano, ipinagpapasalamat ko sa Panginoon ang araw-araw na paggising niya sa amin at sa araw-araw na guidance. Amen. Thank you Lord sa pag-ingat sa lahat ng panahon at paggamit sa mission mo. Amen. Mula yan kay Pastor Jerry. Mula kay Brother Sunny Talusan, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pribilehiyo na makasama sa God First Morning. Thank you, Lord. Amen. Mula kay Brother Stanley Sawit, thank you, Lord, for the gift of life. Thank you. Mula kay Sister Marilyn Dasoy, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity na nilagay mo po kami sa gawain. At maraming salamat Lord sa talentong magagamit namin sa paglilingkod. Amen. Mula kay Sister Rebecca Miranda, salamat sa Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Ang aking dasal, lagi mo tinutugunan. Amen. Mula kay Brother Salino Erilia, thank you Lord for the protection and good health. Thank you. Thank you Lord for guidance mula kay Brother Jason Kalage. Thank you. Amen. Mula kay Brother Jonathan Maglonso, maraming salamat po Panginoon sa panibagong pag-asa at kaligtasan namin sa God First Morning na ginagamit mo kami matuto araw-araw. Amen. Amen. Ayan. Sa Pastor Jerry, amen, amen, amen. At malaking amen. Nakaka-bless kayo lahat. Amen. Thank you Lord for everything. Pastor Ernie Marin, sabi po niya. Ayan. Thank you Lord mula sa akin na isama po namin last Sabbath yung dalawa kong kuya sa church. No? Naway maging start na po ito ng tuloy-tuloy. Amen. Maraming salamat po Panginoon. Thank you Sa Lord. DM, meron din sa DM. Ayan. Sige, ikot ako sa DM. Ayan, thank you. Salamat sa Panginoon sa pagpapagaling mo po sa aking mga karamdaman mula kay Sister Rosalie Sanchez. Thank you. Mula kay Sister Nerissa Erilia Francisco, salamat po sa Diyos sa mga biyaya at gabay sa aking pamilya at mga kapitbahay at kaibigan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakikinig. Salamat sa Panginoon. Dumating ka sa buhay ko. Rosalie Sanchez. Yan. Sino kaya yun? Parang ano yan. So, Ma'am Rosalie, thank you po sa inyo pong message. Salamat po sa Panginoon sa lahat ng biyaya sa araw-araw at sa pag-iingat mula kay Sister Wilma Fernandez. Ang daming pong mga thank you, no? Ganun kabuti ang ating pong Panginoon. Salamat po sa inyo na nagbibigay po ng kanila po mga Thanksgiving. Ito po talaga yung Thanksgiving po. Thank you Lord sa pagising mo sa akin ngayon mula kay Brother Sunny Talusan. Amen. Mula kay Pastor Alex Rigor, maraming salamat sa Panginoon sa kabila ng namatayan kami ng kapamilya, ang aking mahal na biyanan na babae, nandyan ang Panginoon na nagpapalakas at tumaaliw. Thank you Lord. Amen. Salamat sa Panginoon sa talento upang ibahagi sa iba na makasama ang God First Morning. Maraming salamat sa inyong lahat na ngayon ay naririto. Tayong lahat, no, mula kay Sister Net Lazaro, mula kay Pastor Rudy Vargas, thank you for everything, your mercy and grace and for unconditional love. Amen. Mula kay Sister Dory Bernardo, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan dahil kanyang patuloy na pagpapala at pag-iingat niya sa aming pamilya. Thank you. Ayan, mula kay Pastor Seth Pablo, kahit may sakit po, salamat sa Panginoon dahil sa presensya niya ay may kapayapaan at pag-asa.
Amen. Mula kay Sister Minda Fuentes, thank you Lord for protection and safe Yan na iba travel mula sa ibang for our good health. Thank you Lord. Thank you sa Panginoon. Mula kay Pastor Dan Cruz, second sa God First Morning sa patuloy na prayer sa mga may sakit. Thank you. Mula kay Pastor Fernando Marquez, salamat sa Panginoon sa guidance niya at pagpapala sa isang taon. Amen. Mula kay Brother Christopher Odonio, salamat sa Panginoon sa paggabay ng banal na Espiritu na araw-araw pinagtatagumpay niya sa iba't ibang pagsubok. Purihin ang Panginoon sa napakabuti niya sa aming family. Yan, maraming salamat po. Bro, Mula pasingit kay ako. Pastor Rudy Vargas, thank you Lord for everything. Brother Melvin, ko naman. Sige, kay Brother Ryan Salenga Pelayo sa dyan sa CLPM Daily. Thank you Lord sa hininga ng buhay at sa Lubao Family Church. Gaya naman kay Brother Robert Herdan. Thank you Lord sa lahat ng answered prayers na binigay mo sa year na ito. And thank you Lord sa good health, sa aking family. Thank you sa araw-araw na pag-iingat at sa mga pagkain ng buhay. Ito naman kay Sister Dela Peña Tess. Thank you Lord sa buhay. Araw-araw lakas, mabuting health sa mga answered prayer. Meron pang karugtong na tabunan, di ko mabuksan patungkol doon sa kanya mind sa mga prayer request ito. Kung mabubuksan mamaya, pakitingnan mo na lang Brother Edmond. Dito naman sa Discipleship Ministry kay Sister Dang de la Cruz. Thank you Lord for everything. Every kissing is a blessing. Amen. At dito naman kay Sister Marites Alegre Pascua. Thank you Lord sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng gabay sa amin ng mga anak ko. Salamat sa tugon mo sa aming mga prayers. Salamat sa pagpapagaling sa aking karamdaman. Praise the Lord. At kay Sister Cynthia Galang Castro, thank you Lord for your love, guidance, protection, and care. Balik back to you, Brother Edmond. Sige, Bumaba tayo, no? Sabay natin ito mga nandito. Pastor Jerry. Hindi na po siguro natin mababasa lahat, i-reserve natin kasi may oras po tayong sinusunod eh. Imagine nyo mga kapatid, kung araw-araw may expression tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Palagay ko yung ngiti ng Panginoon, na-imagine ko ay talagang sagad hanggang tenga. Ang Panginoon po ay nakangiti sa ating lahat mga kapatid. Tuwing umaga siguro, gawin natin itong maging culture natin sa ating God First Morning. Na paggising natin sa umaga, Brother Edmond, pagkatapos nating magbasa ng Biblia, ay magbasa na tayo ng kahit 10 na pasasalamat na ipapadala ng mga kapatid. And then let us pray again. So, ganun mga kapatid. And then before we end, magbasa ulit tayo ng ilan na mga pasasalamat. At bigyan natin ng chance yung sarili natin na lumago tayong lahat sa pagpapasalamat sa Diyos. Everything is a gift, Lord. Everything is a gift from the Lord. Kaya balik natin lahat ang pasasalamat sa Kanya. So gawin natin siguro yan araw-araw na encourage natin ang bawat isa na every time you participate in God First Morning, siguro kasi sa missional evening din, ganun na rin, ay mag-type po kayo ng mahigsing thank you Lord. Para atin pong basahin at sama natin sa panalangin yung ilan sa mga pasasalamat na yan. Salamat po. God bless you mga kapatid. Nakaka-inspire po kayong lahat. Thank you. Thank you po. Thank you, Lord. 1 minute. Pwede? Sige, 1 minute. Kaya po. Tuloy ko lang to. Konti na lang to. 3 na lang. So, kay Ma'am Bernadette Sinon, thank you Lord. Not only for the blessings, but also for the trials. It made me stronger. Sa maganda, Kay Ate Revi naman, thank you Lord for guiding us the whole year. So, mga kapatid, kaya humingi ako ng 1 minute na ganito po. Kasi isa ako sa mga natuto dito sa ating mga lessons sa ating God First Morning. Alam niyo, hindi wala sa isip ko yung yes, ang pasasalamat na galing sa bibig ay napakaganda. Pero alam niyo kung ano mas mabuti mga kapatid na ating natutunan, ang pasasalamat ay may kasunod na action yan mga kapatid. Amen. Di ba Mami Net, So mga kapatid ko, madali lang magpasalamat sa Panginoon. At lalo na kapag yan ay ating naipapakita sa ating gawa. Ang pasasalamat ay na nasa puso ay tunay na ma-appreciate ng Panginoon. Although natutuwa siya at naalala natin siyang pasalamatan by our lips.
Pero yung ating action, ano po, mas maganda yung pasalamat na may action. At alam nyo kung ano yung sinasabi ko, mga kapatid ko, ano po. Alam nyo kung ano yung sinasabi ko. So yan, back to you, Brother Edmond. Amen. Amen. Talagang bumaha din po no ng pasasalamat Pastor Jerry at mga kapatid sa Facebook no. So talagang tayo'y sinasamahan din ng mga kapatid natin sa Facebook. So maraming salamat po sa Discipleship Ministry Facebook page at sa CLP-MDSE. Tuloy lamang po tayo sa pag-react at pag-comment po dyan sa Facebook. Hindi man po namin mabasa lahat no sapagkat talagang dumami po. As in madami ang nagpapadala na po pasasalamat at salamat po sa Panginoon sa inyo pong patuloy na pakikisama at pagsama sa amin sa araw-araw po dito po sa ating God First Morning. Ayan. So tayo na po ay dadako sa Acts Garden of Prayer. Pasensya na po. Wala po ako nakuhang maunguna sa atin sa Adoration and Confession at saka sa Thanksgiving at Supplication sapagkat tayo po ay naging abala sa pagbabasa. Maaari po bang meron na lang pong mag-volunteer kung sino pong nais na manguna sa Adoration and Confession? Taas lang po ang kamay. Unahan na lang po to. Kung sino pong una kong makita. Ayun po. Adoration and Confession po. Sino pong nais na manguna? Okay. Pastor Rudy Vargas sa Adoration and Confession. Thanksgiving at Supplication po. Sino po ang nais? Ilalagay ko po sa chat box yung nakuha po nating mga prayer petitions. Okay, sino susunod sa Thanksgiving at Supplication? Taas po ng kamay. Okay, wala. So ako na po. Salamat po. Tayo po ay dadako sa prayer. Mga ilang minuto po, ipahayag po natin ang ating po mga personal na mga prayers. Sama po natin ang God First Morning, ang Harvest 2025, ang mga gawain po sa CLPM at patuloy po nating sama ang ating po mga kapamilya, kaibigan. At sa paghina po ng tugtugin na ipa-play po ni Brother Melvin ay ipapasok po si Pastor Rudy Vargas sa Adoration at Confession. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal, mapagpala at mahabagin naming Diyos, na sa lahat amin pong ibinabalik po sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa inyo pong dakilang pangalan at ang kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Sapagkat ikaw po ay napakabuti sa amin sa kabila ng aming pong mga pagkakamali, pagkukulang, pagkakasalang nagawa, ay ikaw po ay patuloy na nagmamahal sa amin. Ikaw at ikaw lamang o aming dakilang Diyos ang dapat luwalhatiin sa lahat ng panahon at ang kapurihan, ang papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala at ganoon po aming dakilang Diyos. Kung saan nyo po kami nasumpungan, nagkulang, nagkasalat, nagkamali, ang pong mga kasalanan namin po amin po itong po ay lumalapit po sa inyo. At hingi po ng kapatawaran sa ano po mga pagkukulang at pagkamali na aming po nagawa o aming dakilang Diyos. At hindi po ang alamas kung saan ay ikaw po ay patuloy na nagpapaalala sa amin. At salamat po sa lahat ng mapapala at salamat sa pagdinig na panalangin sa pangalan ng Jesus. Panginoon, sa pagpapatuloy po na aming pong pananalangin, sa umagang ito, Panginoon, ay nais po namin
Patuloy po kayong pasalamatan ng taos puso at buong puso, Panginoon. Mula po sa amin kaibuturan namin po mga puso ay patuloy po namin kayong pinapasalamatan sa lahat ng inyong pong pag-ibig, pagpapalang pinagkaloob sa bawat isa. Sa mga kapatid po namin na nagbigay po ng pasasalamat mula po dito sa Zoom platform hanggang po sa Facebook, sa Discipleship Ministry, sa CLPM DSE Facebook page, Panginoon. Lahat po sila ay nagbigay po ng kanilang pong pasasalamat sa umagang ito. Marahil hindi man po namin mabasa ang lahat ng ito, Panginoon, ay nalalaman po ninyo kung gaano po ang puso namin ay galak na nagbibigay at nagtataas po ng aming pong pasasalamat po sa inyo. Patuloy po, Panginoon, na pinupuri na po namin, dinadakila po namin ang inyo pong pangalan. Patuloy na ang inyo pong mayamang biyaya ang aming pong nararanasan, ang pagpapala, ang pag-iingat, at ang pagpapagaling po sa mga may sakit. Gayon din po ang pagbibigay sa aming pong pangangailangan sa araw-araw ay aming pong patuloy pong ibinabalik ang lahat pinakamataas pong kapurihan at pasasalamat po sa inyo. Maraming salamat po sa paggamit sa platform na ito. Bagamat kami po magkakahiwa-hiwalay, subalit ang aming pong mga puso, ang aming pong mga misyon ay nagkakaisa, Panginoon, na gamitin ang pagkakataong ito upang kayo ay katagpuin sa mga unang oras po ng aming pong mga buhay kada umaga. Patuloy po namin ibinabalik ang lahat po ng pagdakila, Panginoon, pasasalamat dyan sa kitaasan. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na mayamang pag-iingat at pagmamahal po sa bawat isa. Bagamat hindi po kami perpekto, patuloy po kami nakakagawa ng mga kamalian, ay nililingap at minamahal at tiniibig po ninyo kami, Panginoon. Maraming salamat po. Sa umagang ito, Panginoon, espesyal po namin pinapagpasalamat ang naging operasyon po para po kay Brother Danny Esquera. Panginoon, salamat po sa matagumpay na operasyon na ginawa po noong Sunday. At patuloy po namin siyang nilalapit po sa inyo na patuloy na magkaroon ng kagalingan, ng recovery po mula po dito sa operasyon na ito. Gayon din ang kanyang pamilya, buong pamilya po, Panginoon, ni Pastor Danny Esquera. Brother Danny Esquera, ay patuloy po ninyo palakasin, sapatan po ang kanila pong mga pangangailangan at patuloy silang gamitin, Panginoon, sa anumang pong gawain. Maaari po nilang patuloy na ginagawa hanggang sa kasalukuyan, bagamat may mga ganito pong sitwasyon sa kanila. Maraming salamat po at nakikita po namin, Panginoon, kung paano po ninyo ginagawa ang mga bagay na ito sa mga kapatid at mga kaibigan po namin, Panginoon, at ang mga karanasan pong ito na amin pong ipinapahayag, mga binabahagi po namin sa mga chat at mga patotoo na amin pong naririnig sa mga buhay po ng aming mga kapatid ay napapatibay pa pong lalo sa aming pong pananampalataya at patuloy na nagbibigkis at papaalab po ng aming pong pag-ibig po sa aming pong Panginoon. Maraming salamat. Patuloy po namin idinadalangin ang aming pong mga kapatid na nanguna sa umagang ito kay Pastor Mark De Vera, Pastor Ernie Marin, Sister Feli Gutcheco at hindi ko po kay Pastor Alfred David at sa lahat po ng mga nagbigay na kanilang mga pasasalamat. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy na ang gamitin ang bawat isa sa ikatatapos po ng gawain dito sa lupa at sa kahuli-hulihan sa lalong madaling panahon sa inyong kalooban ay makita na po namin ang aming pong Panginoong Jesus sa kanyang pong ikalawang pagbabalik. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pakikisama sa kanila, sa amin, Panginoon, dito po sa God First Morning. Salamat po sa CLPM na pinangungunahan po ni Pastor Jerry, na Estabilio, at sa lahat pa ng mga directors, sa lahat pa ng mga pastors na kasama po namin kada umaga, kada gabi na nagtataguyod po ng programang ito
At lahat po ng mga gawain sa teritoryo po ng CLPM, inyo po itong nawang basbasan, malakasin ng mga taong inyo pong ginagamit para po sa ikatatagumpay ng mga gawain sa iba't ibang dako po ng CLPM. Patuloy rin po namin nilalapit ang headquarters project ng Every Family a Builder. Panginoon, kilusin po ang mga puso ng bawat miyembro at makiisa. Patuloy po kaming maging mag-isa, Panginoon. At ang project po nito na Every Family a Builder ay makita po namin bilang isang magandang oportunidad or okasyon upang kami po'y sumuporta sa gawain ito at masimulan na po sa lalong madaling panahon ang inyo pong pagpapatayo ng bantayog po dito po sa Central Luzon Provinces Mission. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagkilos sa mga puso ng bawat isa sa amin. Ang aming po mga schools sa CLAA at mga Adventist schools po sa loob at labas po ng Central Luzon Provinces Mission ay patuloy rin po namin nilalapit sa inyo sapagkat ang mga ito, Panginoon, ay ginagamit upang mahubog po ang mga kabataan, mga bata sa kanila pong mga murang edad ay ma-introduce na po ang aming pong Panginoong Hesus sa kanila pong mga buhay hanggang sa kanila pong pagtanda ay madala po nila ito. Maraming salamat po. Ang church building po sa Umpukan, San Ildefonso, Bulacan, maging ang mga iba pong mga tinatayo at mga renovate po mga churches, hindi naman po namin ito mabanggit lahat. Sabalat alam po ninyo, Panginoon, ang mga gawain ito at patuloy po ninyong sapatan ang mga pangangailangan at gamitin po ang mga sponsors upang suportahan po ang mga gawain ito sa mga kanilang pong mga iglesia. Basbasan at pagpalain po ang bawat isa. Patuloy rin po namin nilalapit ang ilan po sa mga evangelistic crusade na ginagawa po sa kasalukuyan hanggang sa mga susunod po mga araw ang VOY sa South Aurora District, Barangay Liteque, San Luis, Aurora. Meron din pong VOY sa Bangkal, Botolan, sa Balete, Valdez de la Paz Church sa Tarlac. Maraming salamat, Panginoon, sa mga programang ito na maaabot po ang mga kabataan at patuloy silang gamitin, Panginoon, upang mas maging masigla pang lalo ang mga kabataan po na sa iglesia, Panginoon, at gamitin po ang mga kabataan ito, ang kanilang pong mga buhay, kanilang pong mga lakas sa paglilingkod po sa inyo. Meron din pong evangelistic crusade sa Upig, sa North Bulacan 2, Bagong Barrio, San Ildefonso, Bulacan. Meron din po, Panginoon, sa Balubad, Evos Church at sa ginagawang crusade din po sa Santa Maria, Linawan, Bulacan. Lahat po ito, Panginoon, ay aming pong nilalapit sa inyo. Patuloy po ang inyo pong mayamang basbas at pangunguna ang aming pong dalangin pang ang mga programang ito ay maging matagumpay. Gamitin po ang mga leaders, mga pastors, mga manggagawa, mga layman, at mga miyembro po ng iglesia upang pangunahan po ang bawat programang ito, mga crusade po na ito. At marami po ang mga kapatid, kapamilya, mga tao ang tumanggap po sa inyo at maidala po sa inyong paanan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy po ninyong pakikisama at basbas po ng banal na Espiritu. Amin din pong patuloy na nilalapit sina Ace at Divina Lacaba sa kanila pong kahilingan, sa amin pong panalangin para po sa kanila na sa inyo pong kalooban ay magkaroon po sila ng supling na kumpleto po sa kanila pong pagsasama bilang pamilya. Panginoon, ang inyo pong mayamang pagpapala ang igawad po sa mag-asawang ito. Sa umagang ito, Panginoon, amin pong patuloy na idinadalangin ang sa mga kapatid po namin na may mga karamdaman, naman po ang kanila pong mga kalalagayan sa kasalukuyan. Ari pong sila ay nasa balik ng karamdaman, nasa ospital, o marahil ay nagpapagaling na, Panginoon. Patuloy po ninyong ipuin ang kanila pong mga physical na pangangatawan. Kung meron po silang mga karamdamang espiritual, ay gayon din po, Panginoon. Amin po silang nilalapit sa inyo. Pagamat hindi po namin mabanggit ang kanila po mga pangalang kumpleto, alam po namin na nalalaman po ninyo, batid po ninyo ang aming mga puso at isipan, ang aming po mga kalagayan. Narito po
ay amin pong babanggitin ang mga ilan sa mga kapatid po namin na sa kasalukuyan ay may mga iniindang mga sakit. Sina Benedicta Ramos, Lucille Montojo, Seth Pablo, Jackie Lutimon, Duwilin Abbas, Ellen G. De Los Santos, yun din po Panginoon si Lucy Crisologo, Pearl Malit, Lizelle Gutcheco, Feli Gutcheco, Mema Vergado, Maxine Mayor Ocampo. Panginoon, dalangin din po namin ang kagalingan ni na Evelio Bordado, Mitchell Oli Talastas, gayon din po si Jetro Quillo, Sweet Galang, Alrea Pia Navarro at Ramon Rojas. Dalangin rin po namin ang kagalingan at kalusugan ni na Wilma Bacani, Rolando Simapranca, Christine Bicmundo, Susana Garcia, Neil Ferrer, Eleonora Correa, Rina Valdez, at ang mabuting kalusugan po ang Nanay Naring Manlungat. Patuloy po namin dinadalangin ang mga kapatid po namin ito. Gayon din po Panginoon ang mga kapatid po namin na may mga karamdaman na hindi po namin mabanggit isa-isa, na nagpadala po na kanilang mga prayer request via Facebook. Din po marahil sa YouTube, Panginoon, di man po namin mabanggit ang kanilang po mga pangalan, ay nilalapit po namin sila sa inyo, Panginoon, ikuin at pagalingin po ang kanilang po mga pisikal na pangangatawan. Gayon din magkaroon po sila ng ayos, matiwasay at payapang pag-iisip, Panginoon, na makakatulong po upang ang kanila pong mga kagalingan ay magkaroon ng kaginawaan sa kanila pong mga pisikal na pangangatawan. Gayon din po, dinadalangin po namin ang mga pamilya na mga kapatid po namin ito. Sila po ang mga nagbabantay, sumusuporta, Panginoon. Palakasin din po sila upang masuportahan po nila ang mga kapatid po namin ng mga karamdaman. Gayon din ang pagsasapat sa kanila pong mga financial na pangangailangan, sa kanila pong mga gamutan, Panginoon. Alam po namin na ang lahat pong resources na ito ay manggagaling po sa inyo. Kayo po ang siyang magsasapat ng mga ito, Panginoon. Ang biyaya mula dyan sa langit na bayan ay patuloy po na ibinabahagi at ipinagkakaloob sa bawat isa na sasapat po sa aming pong mga pangangailangan. Kung kaya't maraming salamat, Panginoon, ang aming pong ipinapainanlang at patuloy na pinapabatid, Panginoon. Ang bawat isa ay nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy po ninyong biyaya at pagpapala sa amin pong lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagtugon, pagpapatawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo, idinadalangin, at inilalagak po sa inyo pong harapan, hindi po sa aming pong sariling karapatan, kundi alang-alang na pong lahat sa tanging pangalan po ng aming pong personal na tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Thank you, brother. Amen. 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 Thank you. Amen po. Okay, kinatapag sa pagkakaringan. Naano ka lang siya? We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that he gave his life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here he comes
stand all across the land, preaching for the world to see. He's the great I am, He is Lord of Lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, evolving, grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focused on the nation, till we see Him high in the clouds. Soon you'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will Pastor James Lotilla, andyan po kayo. Pare po kayong lingkod sa panalangin. Pastor James. Sige po. Muli po Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw po na ito. Na kami ay napong sa inyo po mga salita. Kami po ay nakinig, natuto at na-inspire po muli. At sa buong maghapong ito, Panginoon, kami po ay inyo pong ingatan. Samahan po kami ng banal na Espiritu, magawa po namin ang inyong pong kalooban at ibigay po Panginoon ang proteksyon ng mga piling anghel. Salamat Panginoon sa inyo pong pakikisama sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you, Pastor James. Amen. Ano ang mangyayari kung lahat ng Adventista sa Central Luzon Provinces Mission ay ilalagay ang Diyos sa lahat ng bagay? Ano ang sinasabi ng Diyos na mangyayari kung ang kanyang bayan ay uunahin siya? Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa masaganang buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa mapalad na buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa mabungang buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa buhay na pinapatnubayan ng Diyos. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa buhay na nakatuon sa kaharian. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa maunlad na buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa matagumpay na buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa buhay na may misyon. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong hindi ang buntot. Humahantong ito sa isang buhay na makapangyarihan at walang limitasyong kapaki-pakinabang. At sila na sa lahat ng bagay ay ginawang una ang Diyos at huli at pinakamahusay ay mga pinakamasasayang tao sa buong mundo. Saan tayo tutungo mula dito at ano ang tamang bagay na gawin? Sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus, ating ilagay ang Diyos sa una sa lahat ng bagay. At saka magbigay ng inspirasyon at turuan ng iba na gawin ang katulad nito.
God First Living is all about biblical, holistic, and faithful stewardship. Purihin ang Diyos sa inyong natatalagang ministeryo at lumalagong pagtatapat bilang katiwala. Pinapasalamatan namin kayong lahat sa inyong commitment at pagtatapat sa Panginoon. Amen. 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 Okay, bilang tugon po, nais na po nating banggitin ang ating pong chant. Every church, a missional church, ready, go! Every church, every church, every I sing, I plan, I give for God's mission. We will go. God first and everything else. Happy God first morning po. Happy God first morning. Wala po si Pastor Joey, Pastor Ernie, benediction. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakipisa ng Espiritu Santo ang sumaating nawang lahat ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Patian. Si Pastor Ernie. Mga kapatid. Happy Thanksgiving. Happy God's first morning. First morning. Thank you po, Brother Edmund. Happy holiday. Po. Thank you Happy po. God Thank you po, Pastor Jerry. Salamat po, Pastor. Happy God first morning, Brother Sunny. Sister Irma, Brother Moises, Brother Edmond. Mabayang gabi mga kapatid sa ating missional evening. Lahat po tayo umaten. Brother Luis Ordonio, morning. Habang po nagluluto. Sa paglilid ninyo. Brother Edmond, salamat ha. Brother Melvin. Salamat po. Chris, salamat po sa inyong lahat. Nakaka-inspire po kayo. Okay po. Salamat po ng marami. Salamat po. Pastor Nelson. Pastor James. Pastor Jerry. Bye-bye po. Bye-bye. At dyan nagtatapos ang ating God First Morning Devotional sa mga kapatid ko dyan sa Discipleship Ministry, ganyan din sa CLPM Daily Spiritual Empowerment. Pagpatuloy tayo magtiwala sa Panginoon sapagkat siya ay tunay na tapat sa atin. God is faithful to us, mga kapatid. Kaya dapat na natin gawin God First My Lifestyle, mga kapatid. God First Morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have desire.